Naabutan nga nila RJ na ang kanyang room ay bigla nang nasira. Nagkalat ang mga gamit at nawawala ang picture. Wala silang kamalimalay na si Carlos ang pumasok sa loob. Kung kaya't nag-iisip sila kung sino ang may gawa. Hanggang sa ito nga si Giselle ay maisip ang kanyang anak na si Justine dahil yun lang naman daw ang may lihim na malaking galit sa kanila. Kaya naman itong si Giselle ay agad na pinuntahan itong si Justine upang kumprontahin. Nagulat na lamang itong si Annalyn at itong si Justine habang nag-uusap dahil biglang darating itong si Giselle na galit dito kay Justine. Nagtanong naman agad itong si Justine kung sino ang nagsabi sa kanya na naroon sila sa cafe na iyon. Nabigla siya nang pumunta ang kanyang ina at bigla na lamang pagsasampalin. At kinumpunta nga tungkol sa mga bagay na kumakalat mga picture kung saan ang Gmail na iyon ay naggaling sa anonymous person na ginamit lamang ang Gmail na iba gamit ang pangalan ni Annalyn. Maging ang pagkalat sa loob ng kwartong nga nitong si RJ ang pinagbantangan nga itong si Justine. Ngunit galit na galit itong si Justine. Hindi niya ginawa ang bagay na iyon at wala man siyang galit na malaki dito kay RJ. Hindi niya magagawa para kay RJ yun. Kaya't sinumbatan siya nitong si Giselle na alalahanin umano niya na hindi lamang si Justine ang kanilang kalaban. Kung kaya't huwag umanong isisi ang lahat ng mga nangyari sa kanya. Kaya naman dahil sa pangyayaring yun ay bigla na lamang umalis itong si Justine at iniwanan na nga bigla ang kanyang pinsan na si Annalyn. Sinisi pa itong si Annalyn at sinabihan akala niya kaibigan at maaasahan si Annalyn ngunit kalaban din pala siya kagaya ng kanyang ina. At dahil doon, lalong nasira nga ang relasyon ng mag-ina na si Justine at itong si Giselle. Sa kabilang banda, ito namang si Zoe ay pupuntahan ang kanyang tunay na ama na ito nga si Doc Carlos. Galit na galit siya rito dahil alam niya at nasisigurado niya na siyang gumawa sa room nga nitong si RJ sapagkat siya lang naman ay may malaking galit. Ayaw pang aminin ni Doc Carlos nung una, ngunit kalaunan ay nagsalita rin ito. Sinabihan niya itong kanyang ama na kapag hindi siya tumigil at kapag nahuli siya sa mga kanyang pinagagawa, tiyak masisira ang kanyang mga pinaplano. Dapat umano ay kontrolin muna ang kanyang galit dahil baka malaman pa nila na hindi talaga siya totoong baliw at nagpapanggap lamang para makuha ang kalayaan. Dito nga'y nasabi ni Carlos na nagawa lamang niya dahil sa matinding galit niya dito kay RJ. Hindi niya hahayaan na maging masaya. Etong si RJ, lalo't nakita niya na muli na nga ito nakabalik sa pagdudoktor samantalang siya ay naging miserable sa loob ng mental hospital. Bukod pa roon, ikwento na rin ni Zoe na meron nga siyang lola. At naitanong niya kung kilala niya ba ito dahil alam niya matagal niyang kilala ang kanyang ina. Subalit walang nabanggit na kailanman si Moira. Gusto nitong makipagrelasyon sa kanya ay trato bilang lola, subalit naiinis siya at naiirita sapagkat sa pakiwari niya ay may hidden agenda ang kanyang lola, lalo na't bigla na lang itong lumitaw matapos mawala ang kanyang inang si Moira. Subalit hiniling ni Doc Carlos na kailangan magpakapait siya dahil pagkakataon na niya yon at kung nasa Apex ito ay malaking tulong ito sa kanya. Maganda na rin na meron siyang makakasama at magiging kakampi sa loob ng Apex, lalo na kung alam naman niya na lahat ng tao roon ay tela hindi niya talaga totoong kakampi, nagpe-pretend lamang siya na kaibigan.